Denise? Tawag sa kanya ni Zoran. Sinundan siya nito hanggang sa loob ng bahay niya. Hindi ako magsasorry, Denise. I kissed you because I love you. Alam mo naman yun, di ba? Bumuntohin niya siya, tinarap ito. Zoran, kasal ako. So what? Ang asawa mo din naman kasal sa'yo, pero masaya na siya sa ibang babae. Tila may bumara sa lalamunan niya. Masaya na sa iba? Gusto niyang itanong ko kaninang babae pero hindi niya magawa magsalita. Saka may hinala siya kung sinong babaeng tinutukoy nito. Niyakap siya ni Zoran na mahigpit. Denise naman, pagbigyan mo naman ako. Pangako hindi kita sasaktan. May pagbumakaawa sa boses sa sambit ni Zoran. Sana ganun din si Colton. Hindi siya ginamit, hindi niloko at sinaktan. Inawakan ni Zoran ang mukha niya at tumingin sa kanya ang kulay lupa nitong mga mata. Mahal mo pa rin ba siya? Di siya nakapagsalita. Hindi niya alam basta't ang alam niya galit siya rito at sa magulang niya. Yumuko siya at umiling, pero tinaas ni Zoran ang mukha niya. Mabuti naman at di mo na siya mahal. Denise, because you deserve someone better and that's me. Muli siya nitong hinalikan. Hindi niya magawang tumugon at tinayaan na lamang niya ito. Tama, dapat niya nang kalimutan si Colton. Narito naman si Zoran para mahalin siya ng totoo. Ito ang nararapat talaanan niya ng pagmamahal. Matapos siyang halikan ng matagal ni Zoran, mahigpit siyang niyakap nito. Thank you for giving me a chance, Denise. Tulad ng pangako ko sa iyo, hindi kita sasaktan. Mamahalin kita ng totoo. I love you so much. Mahal na mahal talaga kita. Hindi siya kumibo at tinayaan lamang ito. Nayakapin siya. Simula ng araw na yun, mas naging sweet sa kanya si Zoran. Araw-araw siyang hatid sundo nito sa trabaho. Madalas din siya nitong pupuntahan kaya naman palagi siyang tinutukso ng mga kasamahan niya. Marami din namang naiinggit sa kanya. Dahil katulad ni Colton, kilala din si Zoran. Isa itong sikat na doktor. Kilala ang pamilya nito bilang mga doktor kaya swerte law siya dahil gwapo na ay mayaman pa. Mabilis na binalikan ni Zoran na makita siya. Ngumiti kagad to sa kanya. Nagluto ko ng kare-kare, Denise. Gumawa na rin ako ng ice cream. At nalagay sa fridge. Pilit nang umiti siya rito. Salamat. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Ito na rin nagkabit ng seatbelt niya. Habang nasa biyahe, hawak din ito ang kamay niya. Pagod na pagod ka yata. Gusto mo ba i-massage kita pagdating sa bahay? Bahay? Bumuntong hininga siya. Palagi na lang din tong nasa bahay niya. May susi na nga rin to. Kinulit siya nito na ibigay dito ang spare key. Binigay na lang niya dahil naaawa siya rito. Palagi na lamang siya inaalagaan nito. Ramdam niyang sobrang mahal na mahal siya nito. Pagdating ng bahay, nag-aay agad to ng pagkain para sa kanilang dalawa. Panay ang kwento tungkol sa trabaho kaya hinayaan na lang niya at nakinig na lamang dito. Pagkatapos kumain, pumasok siya ng kwarto at naligo. Nagulat siya paglabas ng kwarto at nakita niya na nakaupo si Zoran sa kama niya. Nag-init ang mukha niya. Nakatapis lamang siya ng tuwalya. Nag-iwas na ng tingin sa kanya. I'm sorry, lalabas na muna ako. Babalik na lamang ako pagkatapos mong bihis. Imamassage na lamang kita mamaya. Nagmamadali itong lumabas. Pagkakuha ng susuotin, pumasok ulit siya sa banyo para magbihis. Pagkatapos magbihis, lumabas para punta na sa Zoran. Wala naman siyang balak na magpamassage dito. Gusto niyang matulog at magpahinga na muna. Pakiramdam niya kasi pagod na pagod talaga siya ngayong araw. Pagbabay nakita si Zoran na kumakain na ng ice cream. Denise, here, try this. I made this for you. I am sure magugustuhan mo to. Natakam siya at kinuwang iniabot ito sa kanya. Tumango siya dahil masarap ang cookies and cream ice cream flavor na gawa nito. Masarap ba? Tanong ni Zoran na parang bata. Nakangiting tumango siya. Yes, masarap. Mabutit na gustuhan mo. Talagang inaral kong gumawa nito dahil alam kong paborito mong ice cream. Nagsalin pa to ng juice at iniabot sa kanya. Thank you, Zoran. Pagkainom ay umupo muna siya. Kung hindi ka pa uuwi, pwede kang matulog dyan sa sofa. Inaantok na ako, Zoran. Gusto ko matulog kaya maiiwan na muna kita. Tumango si Zoran sa kanya. Sige, ilalak ko na lang pinto pagkaalis mo. Nakangiti pang sabi nito. Pero bakit parang di umabot sa mata yon? Tumayo siya para pumasok sa kwarto. Lumapit sa kanya si Zoran at pinisil ang pisngi niya. Sige na, matulog ka na. Sure ka na ako ang isasama mo? Tanong niya kay Zoran. Mukhang natuwa ito at mahinang pinsil niya sa pisngi. Sino pa nga bang isasama ko? Syempre ikaw. Muling itinutok ito ang tingin sa daan. Bakit di mo gusto na samahan ako, Denise? Umiling siya. Ayos lang naman sa akin, Zoran. Sagot niya. Siya kasi ang gusto nitong isama sa annual party na gaganapin sa isang hotel next week. Sumilay ang ngiti sa labi ni Zoran.
Mabuti naman kung ganun. Basta walang bawian, Denise. Tumango na lamang siya, tinuon ang mga mata sa labas ng bintana. Susunduin kita pag uwi mo, Denise. Mabilis sinalikan ni Zoren ang labi niya at ngumiti na matamis. Sa kanya, bago sumakay ng kotse at pinandara iyon. Naawa siyang natitigilan. Hindi pa rin siya nasasanay sa inaakto nito. Hanggang ngayon naiilang pa rin siya dahil sa rin siya sa kaibigan na lang ang tingin dito. Mahina niyang tinapik ang pisngi. Denise, wag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Siya ang lalaking para sa'yo. Yun ang palaging nasa isip niya. Tinatatak niya sa utak na walang ibang nagmamahal sa kanya na katulad ni Zoren. Mabilis tumipas ang oras. Habang nag-aabang siya kay na Zoren, panay ang lingon niya. Pakiramdam niya may mga matang nagmamasid sa kanya. Para ba may nakatingin sa kanya pero hindi lang niya nakikita. Niyakap niya ang sarili nang umihip ang malamig na hangin. Makalipas nga ang 20 minuto, ay dumating si Zoren. I am sorry, I'm late, Denise. May tinapos lamang ako. Agad na pinagbuksan ko siya ng pinto. Ayos lang, kakalabas ko lang naman. Bago sumakay, nilibot muna niya ng tingin ang paligid. Nagbabaka sakaling baka makita niya ang pakiramdam na nakatingin sa kanya. Bumuntong hininga siya. Paranoid lang siguro siya. Sumakay na siya at tinalis na sa isip ang bagay na yun. Gunigal lang siguro niya ang bagay na yun. Napansin niya pa ang pananahimik ni Zoren habang nasa biyahe sila. Nakahawak lang ito sa kamay niya na mahigpit. Pagkarating niya sa bahay niya, bumaba na siya sa sasakyan at ganon din naman ito. Umupo ito sa isang silya habang nag-aanda siya ng kape para dito. Denise, nakahanap na ako ng magaling na abogado na mag-aasikaso ng annulment niya ni Colton. Napahinto siya sa paghalo ng kape na tinitimpla niya. Annulment? Kinagat niya ang labi. Bakit nga ba nakalimutan niya ang bagay na yun? Kasal pa nga pala siya ngayon sa lalaking yun. Bigla siyang humarap dito. Ibig sabihin, malalaman niya na buhay ako? Nakaramdam siya ng kaba. Paano kung di siya nito titigilan? Paano kung sabalitan na naman siyang ikulong nito? Imposible. Kinastigo niya kagad ang utak. May mahal itong iba at ilang taon na nakakalipas, kaya imposible na habulin pa siya nito. Idineklara na agad nitong patay na siya, kaya sigurado siyang masaya na ito sa tunay na mahal nito sa mga oras na ito. Denise, nakikinig ka ba? Ah? Bumuga ng hangin si Zoren. Ang sabi ko, kaya ba ayaw mo siya makita dahil mahal mo pa siya o natatakot ka magbago nararamdaman mo kapag nakita mo siya? May pait sa boses na sabi nito. Nag-iwas to ng tingin sa kanya. Matapos haluin ng kape ay lumapit siya dito. Pagkalapag ng tasa ng kape, umupo siya sa katabi ng upuan nito. Huwag kang mag-alala. Zoren, hindi kita iiwan. Inawakan niya ang kamay nito. Hindi niya iiwan ang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi niya ito ipagpapalit sa tao na alam niya na ginamit lang siya at niloko. Nakahinga ng maluwag ang binata sa sinabi niya. Salamat, Denise. Masaya ako marinig yan mula sa'yo. Bakas na ang saya sa mukha nito ngayon. Kapag naanal ng kasal ninyo, magpapakasal agad tayo. Muntik na siya masamid habang umiinom ng kape. Kasal? Kapag nakakarinig siya ng salitang kasal, naalala niya ang kasal nila na lalaking yun. Hindi man bukal sa loob nila maganap na kasal. Sa pagitan nila, minahal niya naman to kaya hindi maiwasan na ang lalaki ng tatakbo sa isip niya kapag nakakarinig ng salitang kasal. Napalunok siya ng hawakan ni Zoren ng kamay niya at isinuot ang singsing doon. Lumaki ang ngiti sa mukha ni Zoren habang nakatingin sa daliri niya. Bagay na bagay sa'yo, Denise. Masayang sabi nito at gusto niya sana sabihin na wag muna ngayon dahil kasal pa rin siya. Pero hindi naman niya gustong masira ang sayang nakalarawan sa mukha nito ngayon. Mawawalan din naman ng bisa ang kasal nila ni Colton, kaya pagbibigyan na lamang niya ito. Damn you! Malakas sinipa ni Colton ang isang lalaki sa tiyan. Panay ang daing ng lalaki sa sakit. Lumabas na rin ang dugo nito sa bibig at puro pasana ang buong katawan. Kill him now, Colton! Inagisa ni Red ng baril si Colton, agad naman itong sinalo. Wag, boss! Aamin na ako. Malakas na sinapakto ni Colton sa mukha. Aamin din pala, pinatagal pa. Palatak ni Liam habang kumakain ng mansanas. Now you knew about your wife, what will you do about them? Ani Nicholas kay Colton. Ipinilig ni Colton ang ulo. Galit na galit dahil sa mga nalaman niya. But at the same time, she's glad that her wife is alive. Umayos siya ng tayo para itagong pamumula ng mata. I will make sure magbabayad sila sa ginawa nila sa asawa ko. Mga walang hiya. Sisiguraduhin niya may kilalagyan ng mga ito sa ginawa sa kanila. Matagal nang nagtitimpi si Colton na wag barilin sa ulo mga ito sa ginawa sa kanila.
Alam niya hindi magugustuhan ng asawa niyang gagawin niya. Ang kailangan lamang niya sa ngayon ay ebidensya. Papatayin ko ba si Patricia? Kaswal na tanong ni Miguel. Umiling siya. Torture her to death. Nagangalit ang ngipin ni Colton. Lalo na nakaramdam ng galit si Colton. May hinala siya na tamang sinabi ni Manang sa kanya. Napansin niya iyon sa asawa niya. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Wala siyang pasok ngayong araw ng linggo kaya inabala niya ang sarili sa paglilinis at pagtanggal ng mga maliliit na damo sa tabi ng mga halaman niya. Natigil siya sa pagdidilig ng halaman at nagpalingalinga. Ito na naman ang pakiramdam niyang may nagmamasid sa kanya. Ramdam niya ang mata ng kusino na parang tumatago sa pagkatao niyang tingin. Bumuntong hininga siya. Hindi niya alam kung totoo ba o guni-guni lamang niya. Wala naman siyang taong nakikita na nakatingin sa kanya, kaya baka paranoid lamang siya. Hindi sinasadyang napatingin siya sa daliri kung nasa ng singsing na sinuot sa kanya ni Zoren. Ano kayang buhay meron sa ngayon kung nanatili siya sa tabi ni Colton? Malungkot siyang umiti. Siguradong paulit-ulit siyang nasasaktan kung hindi siya nagpa siyang lumayo. Mas mabuti na sa iba na lang niya ibaling ang pagmamahal niya kay Zoren, ang lalaki nagmahal sa kanya ng totoo. Muli niyang ituloy ang pagdidilig ng mga halaman at pilit na inalis sa isip ang lalaki na dapat ay kinakalimutan na niya. Napatigil ng malasahan ng maalat na tubig na umagos yun sa kanyang labi. Inawakan niyang pisngi. Umiiyak siya nang di niya namamalayan. Shucks, ano bang problema ng mata niya? Sino naman ang iiyakan niya? Si Colton? Pinahid niyang luha. Di dapat iniiyakan ng lalaking yon. Wala itong ginawa kundi saktan siya at gamitin. Denise, ano bang iniiyak mo? Tumigil ka na. Mahinang boses na kausap niya pa sa sarili. Umiiyak lang siguro siya dahil masaya siya na wala na siya sa poder nito. Tama, yun lang ang tayong dahilan at wala ng iba. Matapos maglagay ng manipis na makeup sa mukha, lumabas na siya ng kwarto. Natulala pa si Zoren na makita siya. Isang red backless evening gown ang suot niya. Itinali niyang lahat ng buhok niya para makita ang ganda ng suot niya sa likuran. Maging ang suot niyang sandals. Na 3 inches ang taas, kulay pula rin. She wanted to wear a pink color gown. But later on, she changed her mind. May naalala kasi siya. Agad pinigil ng utak niya ang pag-iisip ng kung ano-ano. Baka kung saan pa umabot ang isip niya. You are stunning, Denise. Mangha na sambit ni Zoren habang nakatingin sa kanya. Nginitian lamang niya ito. Inalayan siya nito na sumakay ng kotse. Ayon ang araw ng annual party nila Zoren, nagaganapin sa isang sikat na hotel dito sa Isla San Diego. Habang sakay ng kotse ni Zoren, nakatingin siya sa labas ng sasakyan. Napakaganda ng lugar. Bawat madaraanan kulay berde at dagat. Mistulang paraisong Isla San Diego kaya marami ang gusto na dumayo rito. Pero hindi maaari dahil ang Isla San Diego ay isang pribadong isla na pwede lang sa mga tao nakatira dito. Pwede namang pumunta rito para magbakasyon pero hindi pwede na lumagpas ng 1 linggo. Yun ang patakaran sa lugar na ito para hindi masira ang magandang lugar at mapanatili ang kalinisan. Pagdating nila sa hotel, inalalayan siya ni Zoren na bumaba. Pumalibot din ang braso nito sa bewang niya na hinayaan na lamang niya. Agad na nagbatian si Zoren at ang mga kapwa nito doktor na magkita. Tayong tipid ng ngiti lang ginagawad niya sa mga kaibigan ni Zoren habang binabati siya at kinakausap. This is Denise, my fiancé. This is Denise, my fiancé. Nakangiting pakilala pa ni Zoren sa kanya. Natigilan siya. Fiancé? Rinig niya ang pag-congratulate ng mga ito sa kanila. Di niya magawang magsalita hanggang sa umuwi na lamang sila. Di kumikibo si Zoren nang pumasok sa bahay niya. Di rin siya tinatapunan ng tingin. Napabuntong hininga siya at hinawakan ang kamay nito. Di siya sanay na ganito to sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong niya dito. Ikaw, Denise, ayos ka lang? Ikaw ang dapat tanongin ko niyan. Simula nung sabihin kong fiancé kita, bigla ka na iba. What's wrong if I tell them about you? Masama bang sabihin ko na fiancé kita? Alatang masama ang loob nito sa kanya. Ang sabi mo sa akin, di mo ako iiwan, Denise. But I have this feeling na iiwan mo ko. Hindi ka ba masaya sa akin? Sa atin? Basag ang boses si Zoren na parang iiyak na anumang oras. Nakaramdam siya ng awa dito at inis para sa sarili. Di man lang niya napansin na gano'n na pala ang pakiramdam niya rito. Yumakap siya rito. I'm sorry, Zoren. Pasensya ka na kanina. Nabigla lang ako dahil pinakilala mo akong fiancé mo. Bumuntong hininga to at gumanti ng yakap sa kanya. I love you, Denise. Lumayo ito sa kanya at tinawakan ang mukha niya. Ano ba ang pumipigil sa'yo na mahalin ako? Siya ba? Napanunok siya at nag-iwas ang tingin.
Denise naman, ako nasa tabi mo ngayon. Ako ang kasama mo. Ako ang naririto para sa'yo. Ako ang nagmamahal ng totoo sa'yo. Zoren, natigil siya sa pagsasalita na sakupin ang labi niya. Di niya magawang gumalaw sa gulat. Ako ang nagmahal ng totoo sa'yo. Zoren is right. Pumikit siya, tiniyaan tong halikan siya. Kiss me back, Denise, please. May pakiusap sa boses na ang halik nito sa leeg niya ay gumapang. Kinagat niyang labi para pigilan ang sariling wag itong itutulak. Bakit pakiramdam niya mali ito? Pero ang sinisigaw naman ng utak niya, hindi. Binuhat siya ni Zoren, dilala sa kwarto niya habang pinupulot ang paghalik sa leeg niya. Shhh! Tinapat ni Zoren daliri sa labi niya. Iparamdam mo sa akin ka, Denise. Alisin mo ang duda ko. Putol nito sa kanya. I'm sorry, Zoren, pero hindi pa ako handa. Tumulo ang luha niya. I'm really sorry. Dinig niya ang pagbuga nito ng hangin. Tumalikod to sa kanya, di na nagsalita. Alam niya na masama ang loob nito pero hindi niya kaya na ibigay ang sarili niya sa ibang lalaki. Tumulong luha sa mata niya. Zoren, maniwala ka, hindi kita iiwan. Pero sa ngayon hindi pa talaga ako handa. Denise naman, kailan ka pa magiging handa? Darating pa ba ang araw na yon? Ginagawa mo lang ba akong tanga? Pinapaasa sa walang kasiguraduhang bagay? Mahal na mahal kita, alam kong alam mo yon. Pero sana wag mo naman akong saktan ng ganito. Lalo siyang naiyak. Napuno ng konsensya ang dibdib niya. Denise, siya ang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Siya ang tumulong sa'yo ng panahon na wala kang makapitan. Kastigo ng utak niya. Humarap si Zoren sa kanya. Kita niyang luha nito sa mata. Uuwi na muna ako, Denise. Sa sunod na tayo mag-usap. Sabi nito bago siya iniwan. Gusto niyang pigilin to pero hindi niya nagawa. Naiwan siyang umiiyak. Hindi niya gustong saktan si Zoren pero hindi rin niya kaya magsinungaling sa sarili niya. Pinahid niyang luha at saka naligo. Nag-blower ng buhok para matuyo agad. Gusto niya nang matulog para makapagpahinga ang utak at katawan niya. Pakiramdam niya pagod na pagod siya. Matapos mag-blower ng buhok, lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig. Natigil siya sa pagsari ng tubig sa baso na makarinig ng pagbukas ng pinto. Bumalik si Zoren. Binaba niya ang baso at lumabas ng maliit niyang kusina para puntahan ito. Napasinghap na makita ko sinong lalaki nakasandal sa pintuan ng bahay niya at napamulsa ang isang kamay. Si Colton. Kamusta na, Pam? Walang emosyon ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Napaatras siya nang umalis to sa pagkakasandal at tumapit sa kanya. It's been a year we last saw each other. Anong ginagawa mo rito? Gusto niyang tapangan ng boses pero hindi niya magawa. Masama bang dalawin ko ang asawa ko? Huminto ito sa harap niya at tumuko para bulungan siya. Ganyan ba ang dapat na pagsalubong mo sa asawa mo, Pam? Tinulak niya ito sa dibdib. Asawa? Di ba patay na ako para sa'yo? Bakit kayo nagpakita ka pa sa akin? Umalis ka na. Saglit na natigilan to at kita niyang sakit na dumaan sa mata nito. Denise, guni-guni mo lang yon. Kinagat niyang labi para pigilan ang luha sa mata. Tama. Bakit ka naman ito masasaktan? Nandito ka ba dahil sa annulment? Akin na. Pipirmahan ko na para matapos ito. Hindi ko alam kung paano mo ako natagpuan pero sana huwag ka na magpapakita sa akin matapos ito. Denise, ako magdedesisyon kung magpapakita ako sa iyo o hindi. Nakaramdam siya ng galit. Ikaw? Colton naman. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon kaya bakit kailangan mo akong guluhin? Sigaw niya sa galit. Bakit tila lang babaeng tong paglaanan nito ng pansin? Pam! Lumapit at niyakap siya na mahigpit. Sobrang saya ko na buhay ka. Nanigas siya sa kinatatayuan. Akala ko hindi na kita makikita. Bawat araw akala ko mamamatay na ako sa sakit. Dahil akala ko wala ka na talaga kaya't sobrang saya ko na malaman kong buhay ka. Dumaloy ang luha sa pisngi niya. Bakit ramdam niya ang sobrang pangulila nito sa kanya? Bakit tila tagos sa puso niya ang mga sinabi nito? At bakit tila may sumisigaw sa puso niya na umasa? Umasa? Marahan niyang itinulak ito. Hindi po pwedeng magpapadala na naman siya rito. Iba na ang sitwasyon ngayon. Colton, umalis ka na. Ipaanal na natin ang kasal natin. Nag-iwas siya ng tingin, ang kulay berde nitong mata. Tila may pagmamakaawa sa kanya. Napakagwapo pa rin ito kahit ilang taon ang lumipas. Walang kakupas-kupas. Mas lalo pang lumapad ang katawan nito. Yan ba talagang gusto mo, Denise? Blanco pang boses sa tanong nito. Pumikit siya at saka tumango. Ito ang nararapat gawin para sa kanilang dalawa. Alam niyang ito rin naman ang gusto ni Colton. Kaya siguro narito ito para pag-uusap sa kanya tungkol sa annulment nila. Dahil ba sa lalaking yon? Tiimbagang na tanong ni Colton. Hindi siya katulad ng lalaking inaakala mo, Pam. Tumingin siya kay Colton na may galit sa mata.
Sino ka para pagsalitaan ng ganyan si Zoren? Hindi mo siya kilala, Colton. Ikaw ang hindi nakakakilala sa kanya. Gusto niyang singhalan to pero nagsalita ulit ito. Pam, babalik ako, taasahan mo na. Hindi itong huli nating pagkikita. I miss you so much, Pam. Napaawang ang labi niya kasabay ng pagtibok ng puso niya nang mabilis. Gusto niyang bulyawan to sa paghalik sa kanya pero hindi niya nagawa. Nakaalis na ito pero siya'y nanatiling nakatayo habang hawak ang tapat ng dibdib niya.